The life of a teacher. In this documentary, we take you through the moments into the classroom where young minds begin their learning journey. Watch as the teacher nurtures curiosity, fosters creativity, and builds the foundation for a lifetime of learning through patience, play, and care. Why of all the professions in the world, why do you want to be a teacher? Napakasimpleng question pero sobrang deep yung maging answer. First of all, teaching profession talaga is kumbaga ay nasa family na namin. Kami tinatawag na family of teachers. Kasi kami, 10 kami magkakapatid. Pero 6 doon teachers. And not to brag, pero pare-pares kami ng major, which is special needs education. Major in autism at major in deaf and hard of hearing, so mga deaf natin mga kapwa. So, bakit nga ba teacher? Siguro dahil na din sa influence ng aming mama. Parang noon kasi, talagang kapag naglalaro kami ng aming mga kalaro, ako yung nagiging teacher, tinuturuan ko sila, basa! A, B, C. Pinapabasa ko sila, and at the same time, tinuturuan sila ng bilang. Siguro nakita din ni mama na, siguro teacher ko sa mga. So, ayun, parang influential galing kina mama sa mga ate. And at the same time, parang will ko na din na someday I want to be a teacher because I really want to teach children, especially those children with special needs. Parang may special space sa puso ko yung mga batang may special needs. What is your motivation to do your thing? You as yung pinaka-motivation ko, yung mga bata. Kasi ever since nag-start ako mag-SP, student teaching, akala ko talaga nung una, nung first day ko, hindi ko na nakakapagod, nakakili ng mga bata, ang tulog, hindi masaway. So sabi ko sa sarili ko, pag nag-itong pinili ko, ayoko na, naayaw agad ako nung una. Pero nung tumagal-tagal yung aking pag-SP, nakita ko na, ay, may puso ako para sa mga bata. May puso ako para sa mga bata may special needs. And mas na-motivate ako na magpatuloy sa teaching industry dahil nakita ko na kailangan ako ng bata. Kailangan ng isang tulad ko na may puso sa pagtutulong at sa pagsisilbi sa akin mga bata para mapatuto at ma-enhance yung kanilang mga hidden skills para in the future, sila naman yung maglilid dito sa country with their different professions. At yun na, ang pinaka-motivation ko talaga is makita ko yung mga bata ko na natututo sa aking pagtuturo. Kaya, ever since nag-start ako mag-SP hanggang ngayon, ayun, parang kahit nakakaramdam ako ng pagod, ang inisip ko na may mga bata pa akong tuturuan bukas, hindi ako ganun sumunod. So, sasabihin ko na lang kayo, okay, teacher yan, teacher yan. May mga bata akong nag-aabang sa'yo sa school. Go na. Gawin mo na yung kailangan mong gawin. And with that thinking, mas mamotivate pa ako lalo na magturo at magpatuloy dito sa school. Ma'am, what are the greatest challenges that you have encountered or faced as a teacher and as in your personal life? Personal life, kasama yung teaching. Kung doon, siguro yung pinaka-biggest challenges ko na naharap. Experiences ko sa nag-ESP ako sa Aliyah. So, one time, I was prepared talaga ako sa pagtuturo that time. Ako yung nag-ayos ng
presentation, ng mga IMs, lahat. Sobrang yung ready na ako magturo at mapatuto yung mga bata. Tapos, that time, grade 2, sobrang nakaramdam ako ng pagkapagod in terms of pananaway. And nung araw na yun, bigla ako sumuko. Sabi ko, yung mga items na binigay ko sa board, pinagtatanggal ko, ginasunog ko lahat at tinapon. Kitang-kita ng mga bata. Para nagulat sila sa mga teacher. Pero hindi ko sila pinapansin. Tapos sabi ko dun sa cooperative teacher, Ma'am, ginagawa ko. Umuwi na talaga ako. Tapos pagdating sa bahay, umiyak ako. Nakapagod pa ng gabi teacher. Na kahit student teacher ka pa lang, ramdam mo na agad yung araw-araw na dinaranas na isang tunay na teacher. Sabi ko talaga nung kinamang, ayoko na mag-teacher, ayoko na magturo. Nakakapagod pala. Kaya buong week na yun, hindi talaga ako pumasok. Hindi ako nag-SP, nasa bahay lang ako. Wala, nasa cellphone, nakahiga. Tapos one time, kinausap ko nung advisor ko. Ba't hindi ko mapasok? Sabi ko, Ma'am, ganyan. Pinento ko yung naranasan ko. Umiyak talaga ako. Sabi ko, Ma'am, hindi ko pala kaya. Tumanan ako. Then may sinabi siyang kwento. And dun sa kwento na yun, parang biglang bumalik yung eagerness ko to teach. Sabi ko, ganito pala talaga isang buhay ng isang guro. Kaya, after yung pag-usap namin yun, kinabukasan, bumalik ako dun sa section ko na handler sa pag-SP. At umuwi ako sa harap ng mga bata. Sinabi ko sa pasensya na sa nagawa ni teacher kahapon. I promise, magiging no over. At ibabalik ko na yung puso sa pagtuturo. Dahil yun talaga yung kailangan yun. Kasi kung wala kang puso sa pagtuturo, kahit maingay yung mga bata ngayon, hindi mo nasasawayin, wala ka ng pakialam, or kumbaga, wala ka ng pakialam kahit kung matuto man or hindi, yan, sumasaldo naman ako, okay lang yun. Pero, sinabi ko sa kanila, tuturuan ko kayo, hindi ko kayo susukuan ng gawin. And, yun yung main challenge ko nung nag-ST ako. Yung sumuko ako agad, without knowing na hinihintay pala ako ng mga bata ako. Kaya nung araw na yun, bumalik ako at pinagpatuloy ko. Kasi kung hindi ko pinagpatuloy yung pag-ST ko, wala sana ako ngayon dito. Hindi sana ako nakagraduate, hindi sana ako ngayon nagtuturo dito sa aking alamat. What was your greatest fear and success? Yung pinaka-greatest fear ko talaga is nangyari na. Yun yung mawala yung mahal ko sa buhay, which is may kapatid. Kasi that time, we were so confident na mabubuo ulit kami. Kasi nga, syempre, family teachers. Ang goal namin anin, kapagpatarin kami ng isang center for children with special needs. And that time, yung dream na yun, nag-crush. At yun yung greatest fear ko, na mag-crush yung dream na yun. Kasi nawala yung isa. Paano kami makapag-function lahat kung kulang? So, yun na, nangyari na yung greatest fear ko, na mawala yung mahal ko sa buhay. And at the same time, mag-crush yung biggest dream namin na family of teachers, kaming anim na teachers. And it was the most hard. Ito yung pinakamahirap na naranasan namin. Lalo na kaming anim na mga teachers. Since 5 na lang kami ngayon. Itutuloy ko ba natin? Kulang na. Wala na siguro. Kulang na ng teachers sa DEF. Paano pa natin gagawin yung center kung kulang na tayo? At yun yung fear talaga na nangyari na. And at the same time, doon kami humubog ng lakas to continue on with our journey as a teacher. After that incident, we chose to continue. Sina ate, nagpilit pa din silang pumunta sa abroad. Anong ginawa sa abroad? Nagtuturo. Si ate kong isa, nagpatuloy sa
aaral sa City College. Ngayon, 4th year na siya. Graduating na this year. At ako nagtuloy sa pag-ST. At look up, nasa na ako ngayon, nandito na ako. Nagtuturo na ako sa ano natin. Ito yung biggest fear ko na nangyari na. As we wrap up our time into the classroom, we hope you've seen how teachers do more than just guide lessons. They shape the hearts and minds of the youngest learners. Thank you for being part of this journey into the world of a teacher, where each small moment holds the power to inspire a brighter